What is up with you guys? Jerry niya again and welcome to another video. So for today's video guys, yes, it's another go time. Yes. Kasi natuwa ako guys, nung nakaraan, like naglalakad ako sa Robinsons Magnolia. Yes, kasi yung work ko medyo malapit dyan. Tapos nagulat ako, may nakita akong ATM. Tapos nakita ko ATM siya ng go time. So nakakatuwa lang. Siguro in this video, I'd like to share lang probably several reasons why you can still use GoTime, no? I mean, sobrang damakmak na, sobrang dami na ng mga digital banks, online wallets na meron tayo, as in right, left. Ang dami nila, diba? Tapos marami pang bigla-bigla nila sumusulpot and all that. But siguro I'll be sharing several reasons for you to consider GoTime. Like if you are someone thinking ano bang best digital bank or best online wallet for you, yeah, you might want to consider GoTime. And in this video, I will be sharing several reasons why you have to consider GoTime as your main digital wallet. Yeah, if you're interested to this kind of content, you guys know what to do. Please keep on watching. The way your body syncopates, you're driving me crazy. If you're new to my channel, welcome. If you're here for quite some time now, welcome back. In my YouTube channel, I'm doing reviews, reactions, and also vlogs. And if you haven't subscribed to my channel yet, I will appreciate if you will click that subscribe button there. Yes, guys, help me naman reach 30,000 subscribers. So sige guys, una gusto ko lang sabihin na si GoTime, hindi na siya yung #1 ko talaga na digital bank, no? But there was a time na talagang sobrang fan ako ni GoTime. Pero yun nga, nagkaroon kasi sila ng changes, especially with the fee ng mga nila transfer and all that. So I decided hindi na siya yung gawin kong parang main digital bank ko, no? I'm currently using Own Bank as my main digital bank or online wallet. Pero with GoTime naman, hindi ko siya kino-close. I mean, hindi ko kino-close yung account ko with GoTime. From time to time, if I have to make a transaction with them, ginagamit ko siya. Tapos in my previous video nga, shinare ko na natutuwa ako sa GoTime kasi talagang meron silang option. I mean, nag-evolve sila, no? Which is maganda kasi yung ganon, yung parang, alam mo yung from time to time, meron talaga mga bagong feature na nilalabas. With GoTime, ganon yung app niya, parang madami, from time to time talaga may bago ka mapapansin. Lalo pag syempre in-update mo yung mismong app ng GoTime, no? So, in my previous video nga, I talked about why you should maximize the virtual card na option ni GoTime. Meron na sila niyan. Kung hindi mo pa napapanood yung video ko about that, yes, you might want to check that out. Shinare ko doon, why do you need to have a virtual card, no? So, diniscuss ko sa video na yun. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo, natuwa kasi talaga ako, nasa Robinsons Magnolia ako, and then I saw an ATM, tapos sabi ko, hala, GoTime to ha. Like, literal na ATM ha. Kasi di ba marami naman mga machine si GoTime dun sa Robinsons pag nag-open ka. Pero yun kasi hindi ATM yon. Like, literal lang yun. Dun yata nila napiprint yung card, etc. But yung nakita ko talaga, like literal ATM. When I say ATM, that's where you can withdraw money, di ba? So meron na silang ganyan. And sa Metro, which is sa Robinsons Magnolia nga, nakita ko siya. Papakita ko muna sa inyo yung video guys. Tingnan nyo ha. Ano nakala mo? O di ba nakita nyo ba yung mismong ATM ng GoTime? Ang ganda rin niya, di ba? Parang nakakasabay talaga siya sa mga ATM ng BPI, ng Metrobank, tsaka BDO. Well, for me nga, parang mas maganda pa yung ATM ng GoTime eh. So, hindi ko lang sigurado kung ilan na sa Manila, sa Metro Manila, ang ATM na meron si GoTime. But the mere fact na meron sila sa Robinsons Magnolia, di ba? It's something talagang goods na para sa akin. Anyway guys, you can actually withdraw naman using etong card ni GoTime ng kahit hindi GoTime yung ATM. You can withdraw sa BPI, sa Metrobank, sa, di ba, sa BDO, etc. Kasi Visa naman to. So, you can withdraw naman any ATM. Yun nga lang, you have to pay a certain amount kasi parang ibang bangko eh. If I'm not mistaken, nag-range siya 18 pesos to 25 pesos. Ang pinakamura na, kung ako nagkakamali, PS Bank, I think you have to pay lang 12 pesos, di ba? Kahit iba yung bangko mo. So, I mean, in case of emergency and when you really needed cash naman, ano ba naman yung 18 pesos or 25 pesos, di ba? You can pay naman kasi it's not super duper big naman, especially in case of emergency.
emergency nga. But good news nga sa ating mga GoTime users, meron ng ATM si GoTime, napakita ko kanina, papakita ko na lang rin from time to time. Ang ganda ng ATM niya, ang wish ko lang sana dumami na siya sa Metro Manila kasi alam ko kaunti pa lang, which is maiintindihan naman natin kasi guys, bago lang si GoTime, di ba? Parang was it 2 years? Hindi naman 2 years. Siguro mga going 5 na rin or mga 3 to 4 years. Hindi pa siya ganun katagal na digital bank. Pero yun nga, in terms of growth, in terms of, alam mo yun, yung mga improvement ng mismong product, makikita mo talaga. So it's something I admire naman about GoTime. And siguro if you're considering lang, would you open an account with GoTime? The answer to that question is why not? Go open right now. Mag-open na kayo. Lalo na kung mga college students kayo or alam niyo yun, bago lang kayo nagka-work and all that. I think GoTime could really be the number one or first experience mo in a digital bank. Hindi masisira yung experience mo, no? Kasi ako lang, ang dami ko lang kasing digital banks, kaya compare ko talaga lahat. But if you're someone naman na, alam mo yun, kailangan mo lang at least 2 to 3, siguro si GoTime, isa talaga siya dapat sa option mo. Kasi bakit? Una, ang daling mag-open ng account with them. You just have to go to any Robinson supermarket. At sandamakmak na yung pwedeng mag-assist sa'yo, di ba? Para gumawa or mag-open ng account with them. Pangalawa, sobrang bilis mo pa makukuha yung card mo. As in, parang pagka-open mo, you'll get your card right there and then. Which is very rare, sabi ko nga, kasi di ba sa lahat naman ng mga banks na pinag-o-open na natin, usually it will take you what? Siguro 1 week para makuha mo yung card mo. Even with Maya and GCash, ang tagal ko bago nakuha to. But with GoTime, imagine makukuha mo lang siya agad-agad, di ba? Tapos, you don't have pa to pay for the card. Like literal, libre lang nila yan. Hopefully hanggang ngayon. But when I got this card, like literal, libre lang siya. So, di ba, open na kayo. Tapos, aside nga doon, syempre yung may ATM na sila, which is akin, sobrang goods na goods talaga yan. Hindi ko lang alam ilan sila currently, ilan na ang ATM nila all over Metro Manila at the moment. But I'm sure naman it's going there. Dadami naman yan. Isa pa sa reason is maganda yung app ng GoTime. Hindi siya, when I say maganda, hindi siya yung very traditional. It's something very 21st century. Tapos ang maganda pa kay GoTime, meron sila mga bagong mga pakulo from time to time. Yun nga, sa previous video ko, di ba, meron na silang virtual card, which is, again, maganda yung option na yan, no, for a bank, kasi protection mo rin yan, especially when you make several transactions online, maganda na meron kang virtual bank, no. So, aside from that, siguro, just like other digital banks naman, may mga pros and cons yan, eh. Kumbaga, meron yung mga strengths, meron yung mga weaknesses. Ang napansin ko lang kay GoTime, ngayon, parang, kung ikaw yung someone na talaga mahilig maglabas ng pera, halimbawa, di ba, nakasave yung pera mo, tapos kailangan mo siyang i-transfer from time to time, medyo hindi ganun ka-ideal si GoTime kasi you have to pay certain amount. Like, nasa 15 pesos lang naman. Mura lang naman siya. Pero, kasi like sa case ko, I have to do yung transfer several times in a week. As in, sobrang maraming beses ako nagta-transfer talaga. Kaya, ideal sa akin yung mga kagaya ni Own Bank. Kasi si Own Bank nga, up until now, talagang walang payment, no, yung kanilang pag-transfer. Which is, na-maximize ko talaga yan. There was a time na ganyan din si GoTime. Pero ngayon, yun nga, syempre, they also have to keep up sa business, diba, and all that. So, meron na silang, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses lang or 3 beses sa isang linggo. Tapos parang alternate siya. First time mo, you have to pay 8 pesos. Second time mo, free na siya. Parang ganon, kung di ako nagkakamali. Parang ganyan na yung system niya. But overall, with GoTime, maganda naman yung experience ko. Parang, I know may mga nakikita ako online, di ba, na mga nawala raw yung pera nila and all that. Sa lahat naman ng bangko, ganyan, guys. And, kaya nga, di ba, parang paulit-ulit nag-remind yung mga banks na huwag tayo mag-click ng mga kung anong mga natatanggap natin na text na mga banks. Huwag natin gamitin basta-basta yung mga account details natin sa kung saan-saan online or website kasi dun sila nako-compromise. So, there's also like a need for us as account holders or as consumers to be wiser naman, diba, in using all our cards and digital banks and digital wallets. Although, in some cases, naintindihan ko na talagang wala naman siyang ginawa, bigla nilang nawala yung pera niya. Sa mga ganong instances, syempre, fault na talaga ng bangko yon, diba? So, kailangan lang rin natin i-proseso. Yun lang nakaka-frustrate sa Philippines talaga, diba? Kasi pera mo, pinaghirapan mo, tapos pag nawala, alam mo yun, ikaw pa yung mahihirapan mag-process and all that. So,
Yun lang yung nakakalungkot. Pero yeah, GoTime is really like one of the best options in terms of digital bank. You might want to consider opening an account with GoTime, and nakakatuwa nga na meron na silang ATM sa Robinsons Magnolia. That's all for this video, guys. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you again on the next one. Bye for now, guys. Bye-bye. The way your body syncopates, you're driving me crazy.